and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. 35 na ang naitatalang nasawi sa hagupit ng bagyong Senyang base sa datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Cebu, nagdeklara na ng state of calamity sa 3 bayan dahil sa lawak ng iniwang pinsala ng bagyo na humina na ngayon at naging low pressure area. May report si Katrina Son. Isinailalim na sa state of calamity ang 3 bayan sa lalawigan ng Cebu dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Senyang. Sa Cebu City, nagkaroon pa ng pagguho ng lupa. Nagdulot ito ng buhol-buhol na daloy ng trapiko. Isinara kasi ang lugar kung saan nagka-landslide. Walang nasawi o nasaktan sa insidente. Wa gilay na itong mahimo nga ikuan na gawa sa pagbutang na itong pilote. Pareha sa itong sityo ng nga slide sa unang panahon. Karon nga okay na kayo ang daan. Sa inisyal na report ng PDRRMO, aabot sa mahigit kumulang 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Senyang sa Cebu. Dinaanan din ng hagupit ng bagyong Senyang ang Bohol. Sa ngayon may mahigit 500 pamilya ang nasa evacuation centers. Ilang lugar ang walang kuryente. Karamihan sa mga nasirang bahay sa Central Visayas nasa Bohol. Nagka-landslide din sa Barangay Kabuynan, Tanawan, Leyte. 5 napaulat na nasawi. Sa Barangay Labuan sa Zamboanga, naranasan ang malakas na hangin at mataas na alon. Agad pinalika sa mga residente kaya walang naitalang nasawi. Sa Barangay Hall at isang paaralan sila na nanatili ngayon. Nakaranas din ng masamang panahon sa pagsalubong ng bagong taon ng lalawigan ng Albay, partikular sa mga inulan ang bayan ng Uwas. Umabot ng hanggang binti ang baha. Malungkot dahil hindi ng pagsisimba, hindi makakasimba dahil umulan. Umulan, opo. Hindi ka nakapaputok? Ay, hindi. Hindi nga makabili. Kasi mahina talaga ang ngayon ang maputukan. Dahil sa masamang panahon? Masamang panahon. Sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 35 na ang kabuoang bilang ng nasawi mula sa Regions 7, 8, 10, 11 at Caraga. 26 ang sugatan at 8 ang nawawala. Mahigit 27,000 na pamilya o mahigit 100 individual naman ang apektado ng bagyo. Matinding pinsala rin ang idinulot ng bagyo sa agrikultura sa Agusan del Sur at Misamis Oriental, kung saan mahigit 5 milyong halaga ng pananim ang nasira. Yung sa Pag-asa, tuloy-tuloy yung pagbigay nila ng mga bulletin, weather bulletins. At kung titingnan natin yung mga weather bulletins na ginawa, kumpleto naman mga sinasabi doon kung gaano yung lakas o hina ng hangin. Ang tanong yan, bakit sa 3 lugar lang na yon ang merong ganong karami na mga casualties, samantalang yung iba, yung mga traditional din na maraming casualties, pareho ng Compostela, tsaka Caraga, halos walang casualty. Meron kasi mag-assume kung bakit na maraming casualties. At yung on the part ng Pag-asa is hindi tayo nagkulang. Dahil nung low pressure area pa lamang ito, nag-issue na tayo ng tinatawag nating weather advisory. Matapos magpaulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, humina at isa ng low pressure area ngayon ang bagyong Senyang. Huling namataan ng LPA sa layong 345 kilometers timog ng Puerto Princesa City, Palawan. Pero bukod sa LPA, nakakaapekto rin sa ating panahon ang hanging amihan at tail end of a cold front. Kaya bukas may chance ang umulan sa Metro Manila. Sa Luzon, may hinang ulan na lang ang mararanasan sa malaking bahagi. Liban na lang sa Bicol region na may hanggang katamtamang ulan dahil sa tail end ng cold front. Pero mas magiging maulan sa kanlurang bahagi ng Visayas kumpara sa central at eastern section. Habang mga thunderstorm ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. At ito nga po ilalabas within 24 hours sa Philippine Area of Responsibility. Paalaala po lamang namin dito sa Pag-asa ng lahat po ng mga mangingisda, lahat po ng mga magdaragat, kung po pwede po, huwag po kayong pumalaot. Katrina Son, GMA News.